Ako po si Ivan Carl de Gamoso. Ang aking kwento ay pinamagatang ang Arko ni Noah. Noong unang-unang panahon ay marami raw masasamang tao sa mundo. May nagsasabing ayaw sila sa Diyos. Ang Diyos ay may isang anak na mabuti. Ang pangalan nito ay Noah. Siya at ang kanyang pamilya ay nagmamahal sa Diyos. Hindi sila gumawa ng mga Diyos na yari sa bakal. Sila ay tapat sa Diyos. Isang araw si Noah ay tinawag ng Diyos. Gumawa ka ng isang arko. Ang utos ng Diyos kay Noah. Doon maisilid ang dalawat sa bawat uri ng hayop sa mundo. Kapag umulan at bumaha ay pumasok ka sa arko. Isama mo ang iyong angkan. Kayo ay aking ililigtas. Ang mga tao ay nagtawanan lamang nang makita nila si Noah na gumagawa ng arko. Hindi sila natakot. Sila ay hindi naging mabuti. Lalo silang naging masama. Natapos ni Noah ang malaking arko. Pinuno niya ito ng mga pagkain para sa lahat. Kumuha siya ng 2 bawat hayop sa lupa. Gayon din ang halaman lahat nito at ang kanyang pamilya ay lumulan sa arko. Isang araw, ang buong kabalikiran ay nangulinig. Biglang pumuhos ang napakalakas ng ulan. Walang padid ang patag ng malakas na ulan hanggang sa bagbaha. Ang ulan ay nagtagal ng 40 araw. Tumaas ng tumaas ang tubig, nangalunod ang mga tao sa lupa. Ang buong kabalikiran ay namistulang isang malaking dagat. Ang malaking arko na dating nakasayad sa lupa ay nakalutang na ngayon sa tubig. Ulan si Noah at ang kanyang pamilya pati na ang mga hayop at halamang isinama niya. Napalis lahat ang dumi sa mundo. Nais ng Diyos na linisin ang mundo. Alisin ang mga maruruming gawain at mga nakasalamang tao. Ang masasamang tao na noong una ay nagtawa lamang kay Noah ay pawang nangalunod na. Wala nang makitang isang bagay sa mundo, kundi tubig at ang arko ni Noah. Nang huminto ang ulan at bumaba na ang tubig ay sumikat na ang araw. Tuwang-tuwa si Noah. Napakaganda ng sikat ng araw. Ito ay waring nagbibigay buhay sa kanila. Nag-aawitan ang mga ibon at nag-ingay ang mga hayop. Silang lahat ay nagalak. Muling nagbalik sa dati ang kapaligiran, maliban sa mga taong masasama. Lumitaw ang mga bundok at ang mga halaman ay muling tumubo. Lumabas si Noah kasama ng kanyang pamilya at mga alagang hayop. Nagkaroon muli ng bahay sa ibabaw ng lupa. Si Noah ay tuwang-tuwa. Naghandog at nagpasalamat sila sa Diyos. Mula ngayon, ang wika ng Diyos ay hindi ko na muling pauulanin ng matagal. Hindi na muling babaha. Hindi ko nagbugunawin ang mundo. Kapag nakakita kayo ng paghagyari, ay maaalala ninyo ang aking pangako. At diyan po nagtatapos ang aking kwento na ang Arko ni Noah.